Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Patarasa! Ito ang Dos Balita. Ako si Paris Esteban, ang inyong anchor sa araw na ito. At narito ang mga napapanahong balita. Sa international news, patuloy na panawagan ng mga kababaihan mula sa iba't ibang panig ng bansa laban sa diskriminasyon at pang-aabuso matapos sumiklab ang protesta mula 2022 hanggang 2024. Sa national news, tumataas ang usapin ukol sa mental health ng mga kalalakihan dito sa Pilipinas ayon sa ulat at pag-aaral nitong mga nakaraang taon. At sa local news, mga kaso ng diskriminasyon sa LGBTQIA+ community patuloy na umuusbong at ito ay minomonitor ng mga lokal na ahensya at mga human rights group. Para sa unang ulat ng balita, tututok muna tayo sa ibang panig ng mundo. Detalye ng balita ay iuulat at ating makakasama si Kyra. Salamat, Paris. Sa ating international news, patuloy na umaalingaw sa iba't ibang bansa ang pananawagan ng kababaihan para sa karapatan, kalayaan at pantay na pagtrato. Matapos ang malalaking protesta sa ilang bansa mula 2022 hanggang 2024, mas naging bukas ang diskursyon tungkol sa diskriminasyon at karasang nararanasan ng kababaihan, lalo na sa usapin ng kalayaan, trabaho at seguridad. Natin ngayon ng isang women's rights advocate. Ano pong masasabi ninyo sa pandaigdigang komunidad? Ang laban ng kababaihan ay laban para sa karapatang pantao. Hindi ito laban ng kasarian kundi laban sa dignidad at kaligtasan. Maraming salamat po. Patuloy naman ang pananawagan ng United States at iba pang organisasyon na palakasin ang proteksyon sa kababaihan sa buong mundo. Balik sa iyo, Paris. Maraming salamat, Kyra! Mula sa international news, ngayon ay lilipat naman tayo sa sitwasyon dito sa Pilipinas na iulat ni Casey. Ano ang balita dyan, Casey? Maraming salamat, Paris. Isang mahalagang issue na naman ang kinakaharap ng maraming kalalakihan sa bansa, ang mental health. Ayon sa mga ulat mula 2020 hanggang 2025, maraming lalaki ang hindi agad humihingi ng tulong dahil sa paniniwalang sila ay dapat maging matatag at hindi nagpapakita ng emosyon. Kasama natin ngayon ang isang lalaki na handang magbahagi ng kanyang karanasan. Mahirap po magsalita kapag iniisip ng lipunan na bawal kami maging mahina. Sana, mas maging bukas ang usapan tungkol sa mental health ng mga lalaki. Maraming salamat po. Ayon sa mga ulat ng mga eksperto, dapat nating kilalanin ang mga kalusugang pangkaisipan ay hindi base sa kasarian. Balik Station, Paris. Maraming salamat, Casey! Ngayon, bago tayo dumako sa ating huling balita, magbibigay daan muna tayo sa isang mapangaral na paalala. Mula rito, magbabalik ang Dos Balita. Malas naman? Na paano ka, Casey? Si boss kasi hindi po sa akin binibigay yung bonus ko dahil babae ako, tapos di yan nabigay na. Unfair kaya? Hindi ko na ata magsumbong sa gobyerno. May batas ba na kapangyarihan ang hanap mo? Narito ang Republic Act 9710 o mas kilala bilang Magna Carta of Women na naglalayong iangat ang karapatan at katapatan ng mga kababaihan sa larangan ng edukasyon, trabaho at marami pang iba. Ano to siya? Wait, there's more. Meron din tayong Republic Act 9262 o mas kilala bilang Anti-Violence Against Women and Children Act. At meron din tayong Republic Act 11313 o Safe Spaces Act na mas kilala bilang Bawal Bastos Law at marami pang iba. Sa bonus din talaga pinag-uusapan natin. Kaya't ano pang iniintay mo? Magsumbong tayo at huwag na tayong matakot at magsumbong tayo sa mga local government sa Pilipinas. Siya tapos? Ay, na-late lang pala si boss. Hirap mo pagtripan ko. At nagbabalik ang Dos Balita. Bago tayo magtapos ay atin munang tatalakayin ang kalagayan sa LGBTQ+ community sa lokal na antas. Narito ang ulat ni Sally. Patuloy na minomonitor ng mga lokal na pamahalaan at Commission Human Rights
ang mga ulat ng diskriminasyon laban sa LGBTQ plus community sa iba't ibang lugar sa bansa mula 21 hanggang 2024. Kabilang dito ang pambabaso sa pampublikong lugar, diskriminasyon sa trabaho at bullying sa paaralan. Kasama po natin ngayon ang isang member ng LGBTQIA plus community. Hindi po kami humingi ng special na trato, kundi ang hinihingi lamang namin ay respeto at kaligtasan. Okay, you. Salamat po, pinaalalahanan ang publiko na ang mga ganitong gawain ay saklaw ng Safe Space Act na naglalayong protektahan ang lahat, anuman ang kasarian o identidad. Ang mga balitang aming inihatid ay patunay na ang gender equality ay patuloy na umiiral sa mundo, sa bansa at sa ating komunidad. Ang solusyon ay ang kaalaman, pag-unawa at paggalang sa bawat isa. Mula rito, ito ang DOS Balita. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Batarasa. Ako si Paris Esteban, ang inyong angkor sa araw na ito. Maraming salamat!